Okay, dinig po niyo ako? Amen? Direct na po, opo. Okay po. Okay, ayan niyo po muna akong manalangin. Gracious Father, maraming salamat po o Diyos sa gabing ito. Salamat po sa biyaya mo, sa opportunity na ibinigay mo sa akin upang makapag-share ng gospel na ikaw ang Kristo. Lord, i-bless mo po ang Zoom meeting na ito. I-bless mo po yung mga nagwa-watch din sa FB, Panginoon. At patuloy, Lord, dalayan ko na ang kapangyarihan mo ang siyang maghari sa gabing ito, Panginoon. At patuloy na maiyayag kita, Panginoon, na napaparangalan kita na ikaw ang Kristo sa aming mga buhay. Maraming salamat po. Ito pong samot panalangin ko sa pangalan ni Jesus. Amen. So, sa gabi pong ito, naibigay po sa akin yung topic sa Lecture 8, ang pananampalataya sa paniniwala kay Jesus bilang Kristo. Ang sabi po sa Hebrew 11 verse 6, at hindi kinalulugdan ng Diyos ang di nananalig sa Kanya. Pero anong uri po kaya ng pananampalataya ang gusto ng Diyos na mayroon tayo o isabuhay natin ngayon? Kung kasama po natin ang Panginoon sa mga oras na ito, hindi po niya itatanong sa atin kung ilan na yung na-share na natin ng gospel o ilan na yung mga nag-a-attend sa ating mga churches, gaano na ba ito karami? Ang itatanong po niya sa atin ay, sino ba ako na sinasabi ng mga tao? Mga kapatid, alam po ba ninyo na ang ating pananampalataya, ito ay nailalantad o naipapakita ng ating mga gawa. Yung ating mga actions, kung ano po yung sinasabi natin, kung ano po yung nakikita nila sa atin. So, sabi po sa Luke 6:45, ang mabuting tao ay nakapagdudulot ng mabuti sapagkat tigib ng kabutihan ang kanyang puso. Ang masamang tao nakakapagdulot ng masama sapagkat puno ng kasamaan ng kanyang puso. Kung anong bukang bibig, siyang laman ng dibdib. Kaya kapag po sinasabi nating si Jesus ang Kristo, ito ay di lamang po simbolo o design o logo, kundi ito po yung katotohanan. At kung tunay po tayong naniniwala na may langit, may lupa, siyasatin po natin ang ating puso. Siyasatin po natin ang ating pamumuhay. Kung ang atin bang pananampalataya ay konektado sa layunin ng Biblia. So dito po, babasahin ko po, ang layunin para maniwala tayo na si Jesus, ang Kristo, anak ng Diyos na buhay. Ito ang dahilan kung bakit sinulat ang Biblia sa John 20 verse 31. Ngunit ang mga ito ay sinulat upang kayo sumampalataya na si Jesus ang Kristo, ang anak ng Diyos, at sa pagsampalataya ay magkaroon kayo ng buhay na sa kanyang pangalan. Mga kapatid, napaka-importante po na magkaroon tayo ng tamang pangunawa sa Biblia para hindi po tayo malinlang ng iba't ibang mga katuruhan sa panahon natin ngayon at para maging tiyak din po tayo na tama yung pananampalataya natin. At kung naniniwala po tayo, ito po yung mga layunin natin. Ito ang layunin ng sermon, pagpapaalaga ng mga tao, pagsasanay sa pagiging disipulo. Kaya layunin po ng pangangaral natin, ipakilala si Jesus bilang Kristo sa mga tao. Tinutulungan po natin silang magsanay sa pagiging disipulo. Kaya po minsan meron tayong mga ginagawang pag-aaral sa kanila upang ito ay matutuhan din po nila. At pag natutuhan po nila, may sasapamuhay nila at sila man po, masishare po nila yung mga napag-aralan nila sa mga ibang tao. Alam niyo mga kapatid, sa pag-share po natin ng gospel na si Jesus ang Kristo, hindi na po natin sila kailangan bula-bulahin o gumamit tayo ng mga matatamis na salita para lamang sila ma-transform ng gospel, no? Kasi kasama po natin ang Holy Spirit
na siyang gagabay sa atin sa lahat po ng gagawin natin. At kapag nag-e-evangelize naman tayo o gumagawa ng mission, alimbawa mga medical mission yan, mga feeding program, ganun din po, layunin natin ipakilala si Jesus, ang Kristo. Ano man po yung mga kaloob natin, yung mga gift natin, bawa may gift of healing tayo, ganun din po, layunin para ipakilala si Kristo. So, kung titingnan po natin yung mga, or napakinggan po natin yung mga na-share ko sa mga layunin, pinupunto lang po yung isang direction dyan na ipakilala natin si Kristo sa kanila upang maniwala sila at manampalataya sa Kristo na ito. Ang Holy Spirit naman po niya, layunin niya yung magturo, magpatotoo, o ipahayag na si Jesus ang Kristo. Bakit po kaya importante o anong ibig sabihin nung ang pananampalataya na naniniwala si Jesus ang Kristo? Naniniwala po tayo na si Jesus sa pamamagitan ng krus at pagkabuhay na muli ay nalutas na niya ang lahat ng problema. Ano po yung mga problema ito? Problemang dulot ni Satanas, sa kasalanan, at problemang hiwalay ng tao sa Diyos. Sa makatuwid, si Jesus ang Kristo ang naglutas ng problema ng buhay. So, sa Galatia 2, verse 20 naman po, ako'y pinakong kasama ni Kristo at hindi na akong nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman ay kinabubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na sa akin ay nagmahal at nagbigay ng kanyang sarili dahil sa akin. Sa Filipos 4, verse 11-13 po, paniniwala na si Jesus ang Kristo, wala nang mahirap pa. Hindi sa nagsasalita ako, dala ng pangangailangan, sapagkat aking natutuhan ang masiyahan sa anumang kalagayang aking kinaroroonan. Pwede pong excuse kasi po meron po kasi akong naririnig na sound. Pwede pong pakipatay yun kasi malakas ko po siyang naririnig. Kung sino man po sa inyo, nagsa-sound po kasi siya ng Christian song. Pwede pong paki-off muna yon. Thank you po. So, itutuloy ko po, ulitin ko po sa Philippians 4, verse 11-13. Hindi sa nagsasalita ako, dala ng pangangailangan, sapagkat aking natutuhan ang masiyahan sa anumang kalagayan aking kinaroroonan. Marunong akong magpakababa at marunong din akong magpakasagana. Sa bawat bagay at sa lahat ng bagay ay natutuhan ko ang lihim sa kabusugan at maging sa kagutuman at maging sa kasaganahan at maging sa kasalatan. Lahat ng mga bagay ay aking magagawa sa pamamagitan niyang nagpapalakas sa akin. Dito po sa Philippians 4 verse 13, paniniwala na si Jesus ang Kristo, wala nang mahirap pa. Kasi nga po, wala nang mahirap pa dahil nasolve na po yung problem kay Satan, sin at iwalay sa pag-iwalay ng tao sa Diyos. At pero mga kapatid, dito po, ang ibig po bang sabihin kapag naniniwala na tayo na si Jesus ang Kristo, di na po ba tayo magkakaroon ng problema? O lahat masaya na po sa ating buhay? Hindi po, mga kapatid. Kasi po, nasa mundo po tayo, nasa lupang katawan pa po tayo. Dumadaan pa rin po tayo ng mga iba't ibang pagsubok. Kagaya po ng panahong ito, nasa pandemic tayo. Yung mga ibang tao, wala po silang trabaho, mga may sakit, at iba't iba pa po. Kagaya po ng mga early church believer, gaya ni Pablo, ni Peter, yung mga ibang disciples po, nakaranas din po sila ng mga ibang sufferings, persecution, sakit. Pero iba na po yung pananaw.
kagaya po natin, iba na po yung pananaw natin kasi dahil nga po sa salita ng Panginoon, sa pagkilala natin na si Jesus ang Kristo, sabi po sa 1 John 5, verse 5, sapagkat napagtatagumpayan po ng bawat anak ng Diyos yung anumang pagsubok sa sanlibutan ito sa pamamagitan ng pagsampalataya nating si Jesus, ang anak ng Diyos. Amen. So, ang mga naniniwala po na si Jesus ang Kristo ay pinanganak ng Diyos. Sabi po sa 1 John 5 verse 1, ang sino mang sumasampalataya na si Jesus ay siyang Kristo ay pinanganak ng Diyos. Ang bawat umiibig sa Ama ay umuubig din naman sa anak. Kaya, ang ipinanganak po ng Diyos ay ligtas. Ano po ang kaligtasan? Una po, malaya na po tayo kay Satanas. No? Malaya na po tayo kay Satanas. Sa Colossians 1 verse 13, iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat tayo sa kaharian ng kanyang minamahal na anak. Ang ibig sabihin po ng kaligtasan dito, pinalaya na tayo sa kapangyarihan ni Satanas at inilipat na tayo sa kaharian ng minamahal na anak. At kung si Kristo ay nasa ating puso, nakatitiyak po tayo ng ating kaligtasan. Pangalawa po, pagkakaroon ng solusyon sa kasalanan. Romans 8 verse 1 to 2. Ngayon ngay wala nang kahatulan sa mga na kay Kristo Jesus, sapagkat ang kautusan ng Espiritu ng buhay na kay Kristo Jesus ay nagpalaya sa atin mula sa kautusan ng kasalanan at ng kamatayan. So sinasabi po sa John 5:24, sinasabi ko sa inyo, ang nakikinig sa aking mga salita at nananalig sa nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Hindi na siya hatulan kundi inilipat na sa buhay mula sa kamatayan. Pangatlo po, may relasyon na tayo sa Diyos. Sa John 14 verse 16 to 17 po, ang sabi po dito, dadalangin ako sa Ama upang kayo bigyan niya ng isa pang tagapagtanggol na magiging kasama ninyo magpakailanman. Siya ang espiritu ng katotohanan na hindi matanggap ng sanlibutan. Sapagkat siya ay hindi nakikita ni nakikilala ng sanlibutan. Ngunit nakikilala ninyo siya sapagkat siya'y nasa inyo at siya'y mananatili sa inyo. Salamat po sa pangakong ito ng Panginoon na ang Espiritu, ang siyang ating tagapagtanggol, ang Espiritu ng katotohanan na ngayon ay nasa sa atin, kasama na po natin. Ito ang Espiritu ni Kristo, ang Espiritu ng ating Panginoong Yesus. So ito lamang po ang pamantayan ng kaligtasan, ang pagkakaroon ng pananampalataya na si Jesus ang Kristo. At sino po yung sinasabing ligtas dito ng ating Panginoong Yesus? Sabi po sa Mateo 7 verse 21 to 23, hindi lahat ng nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Sa araw na yun ay marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, hindi ba nagpropesya kami sa iyong pangalan at nagpalayas ng mga demonyo sa iyong pangalan? At sa iyong pangalan ay gumawa kami ng maraming gawang makapangyarihan. At kung magkagayon ay papahayag ko sa kanila, hindi ko kayo kilala kailanman. Lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamahan. Sa mundo po natin, kapag po sinabi minsan na pastor ka na, pari ka, bishop ka, ito po yung pamantayan ng kaligtasan.
No? Ito po yung alam nila, alam ng tao. Pero hindi po ito sa posisyon o sa mga giftings na malalaman mo kung ang tao ay ligtas. Paano po? Sabi ng Panginoon, hindi lahat ng tumatawag sa aking Panginoon, papasok sa kaharian ng langit. Kundi yun lamang sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit. Ito po yung maliligtas. Sabi po sa John 6, verse 39 to 40, at ito ang kalooban ng nagsugo sa akin. Nasa lahat ng ibinigay niya sa akin, ay huwag kong iwala ang anuman, kung sino man, kundi muli kong bubuhayin sa uling araw. Sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama, ang bawat nakakita sa anak at sa kanya'y sumampalataya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan at muli kong bubuhayin sa uling araw. So ang kaligtasan po dito, ang ibig sabihin, naniniwala ako sa anak ng Diyos. At ang anak ng Diyos na yon ay walang iba kundi si Jesus na ang Kristo. Tingnan po natin kung sino talaga yung ligtas dito. Ligtas na ba talaga ako? Okay, magbibigay po ako ng isang halimbawa. Babasahin ko po yung gawa tungkol kay Cornelio. Si Pedro at si Cornelio sa gawa, chapter 10, verse 1 hanggang 5. Sa Cesarea ay may isang lalaking nangangalang Cornelio, kapitan ng isang kumpanya sa kohorte, Italyana ng hukbong Romano. Ang taong ito'y sumasamba at may takot sa Diyos, gayon din ang buong sambahayan niya. Palagi itong nagbibigay ng tulong sa mga Hudyo at laging nananalangin sa Diyos. Gayon din ang buong sambahayan niya. Palagi itong nagbibigay ng tulong sa mga Hudyo at laging nananalangin sa Diyos. Minsan, mag-ikatlo ng hapon, nagkaroon siya ng isang pangitain. Kitang-kita niya ang pangitain na pumasok sa bahay niya isang anghel ng Diyos at tinawag siya. Ano nangyari? Sarah, Weng? Sandali lang po. Hello. Okay na po? Okay na po? Okay, go ahead. Okay po. Salamat po. Kasi po, kanina po nararamdaman, nakikinig yung music po, maingay. Medyo na ano po kasi yung tenga ko, yung pagsasalita. Kaya, sorry po. Aminin ko, nadidisturb po ako sa music eh. Lakas po nung music. Okay, itutuloy ko na po. So, ulitin ko po, ang taong ito'y sumasamba at may takot sa Diyos. Gayon din ang buong sambahayan niya. Palagi itong nagbibigay ng tulong sa mga Hudyo at laging nananalangin sa Diyos. Minsang mag-iikatlo ng hapon, nagkaroon siya ng isang pangitain. Kitang-kita niyang pumasok sa bahay niya ang isang anghel ng Diyos at tinawag siya. Siya'y tumingin at takot na sumagot. Ano po yung Ginoo? Sinabi sa kanya ng anghel, kinalugdan ng Diyos ang iyong mga dalangin at ang ginagawa mong pagtulong. Magsugo ka ngayon ng ilang katao sa Jope upang sunduan ang isang taong ang ngalay Simon na tinatawag ding Pedro. Kung makikita po natin dito sa binasa ko, yung pong mga katangian ni Cornelio ay kinalugdan siya ng Diyos. Kasi po, lagi siyang nananalangin at tumutulong sa ibang tao. Pero hindi po ito yung pamantayan ng kaligtasan. Ito po ay mga fruits lang ng Holy Spirit o fruits ng ating kaligtasan. Kasi po, kung ito po ang magiging pamantayan, yung paggawa ng kabutihan, yung mga maraming tao po na gumagawa ng mabuti, iba't iba yung kanilang mga reliyon, maliligtas po sila o ligtas po sila. Kaya po, ang sabi po ng anghel sa kanya, magsugo daw po siya ng ilang kasamaan niya upang ipatawag si Pedro. Bakit po si Pedro?
Kasi kung babalikan po natin yung Matthew 16 verse 13, kasama po ni Jesus yung mga alagad niya nung mga panahong yon. Ang sabi po niya sa mga alagad niya, sino ba ako na sinasabi ng mga tao? Ayon sa mga tao. Ang sabi po ng mga alagad niya, ikaw daw po ay si Juan Bautista, ikaw daw po ay si Elias, ikaw daw po ay si Jeremiah, ikaw daw po ay isa sa mga propeta. Tapos tinanong ni Jesus yung mga alagad niya, kayo naman, sino naman ako sa inyo? So sumagot po si Pedro, ang sabi po niya, kayo po si Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. So sa sinabing yun ni Pedro kay Jesus, nalugod ang ating Panginoon kasi alam ng ating Panginoon na hindi yun na-reveal dahil sa tao lamang, kundi na yun ay revelation ng amang nasa langit kay Pedro. Dahil po sa revelation na yun, pinagpala po si Pedro, talagang ginamit siya ng Panginoon, nalugod po siya sa kanya. At meron pa po dito sa Gawa po, Gawa chapter 18 verse 24 to 25. Dumating noon sa Epeso ang isang Hudyo ng pangalan ay Apolos na tubong Alejandria. Siya ay mahusay magsalita at dalubhasa sa mga kasulatan. Ang taong ito'y tinuruan sa daan ng Panginoon at palibhasa ay may maalab na espiritu. Nagsalita siya at nagturo ng wasto tungkol kay Jesus. Bagaman ang nalalaman lamang niya ay ang bautisto ni Juan. So, makikita din po natin dito kung ano yung karakter ni Apolos. Mahusay magsalita, dalubhasa sa mga kasulatan. Kaya lang po, nung isang araw nangangaral siya, narinig po siya ni Aquila at Priscilla sa kanyang pangangaral. At ang ginawa po nila, isinaman nila ito sa kanilang bahay at upang turuan ng mabuti tungkol sa mga bagay na hindi pa niya alam sa daan ng Panginoong nating Yesus. At alam niyo po ba ang nangyari? Mula nang matutuhan niya, makilala niya, manampalataya siya na si Jesus ang Kristo, naging bold po siya. Naging matapang siya. Ipinapahayag po talaga niya na si Jesus ang Kristo. At sa verse 28, makikita po natin dito kung paano siya nabago. Kasi yung po mga Hudyo nung mga panahong yun, mahilig po silang makipagdebate. Pero hindi po nila natatalo si Apolos kasi talagang ipinapakita po niya sa kasulatan na si Jesus ang Kristo. Kapag naniniwala naman po tayo na si Jesus ang Kristo, ito po, yung mga pundasyon natin, nakatayo po sa bato, Matthew 16 verse 18, Iglesia, Matthew 16 verse 18, at mga pintuan ng Hades, Matthew 16 verse 18. So, babasahin ko na lang po yung isang verse na ito. At sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro. Sa ibabaw ng batong to ay tatayo ko ang aking iglesia at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magwawagi laban sa kanya. Ibibigay ko sa iyo mga susi ng kaharian ng langit at anuman ang iyong talian sa lupa ay tatalian sa langit at anumang kalagan sa lupa ay kakalagan sa langit. Mga kapatid, kung anuman po yung mga pagsubok na dinaranas natin sa buhay ngayon, mga persecution man, mga financial problem, sakit, o kahit ano pa po yan. Alam po ninyo, daraanan lamang po natin yan. Hindi po tayo tatalikod ng pananampalataya kay Kristo. Sapagkat dito po, talagang sinabi po ng kasulatan ng ating Panginoong Jesucristo na tayo po ang iglesia na nakatayo sa ibabaw ng bato. At yung batong yun, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. At maging yung pintuan ng Hades, hindi po makakapanay sa atin. At nakakatiyak po tayo ng kaligtasan kasi ibinigay na po sa atin yung susi ng kaharian ng langit. Kaya yung mga tunay na naniniwala po kay Jesus bilang Kristo,
ay maaari magpahayag ng pangalang Jesucristo at masasabi ng kanilang pananampalataya ay nasa katotohanan. Alam po ninyo, kagaya po ngayon na natututuhan po natin, nananampalataya tayo na si Jesus ang Kristo, nakakapag-share po tayo kagaya ng Zoom meeting na ito. At alam ko rin po, like si Pastora Gladys at si Pastora Joanna, mula po nung ang nagkaroon talaga sila ng marubdob na passion na mag-share po, no? Minsan bumibisita po sila sa mga ibang kapatiran upang ipakilala nila ang aral na ito tungkol kay Kristo. Kaya kapag sinasabi po nating Jesus Christ, Christ Jesus, or Jesus is the Christ, ang importante po dito, alam natin, nauunawaan natin, tunay nating nauunawaan, tunay tayong nananampalataya na si Jesus ang Kristo. At kapag naniniwala tayo na si Jesus ang Kristo, naniniwala tayo sa Father, Son, and the Holy Spirit. Kaya po uulitin ko, isinulat ang Biblia para maniwala tayo na si Jesus ang Kristo. At sa paniniwalang ito, tinanggap na po natin yung buhay na kaloob niya at ang tunay na kaligtasan sa kanyang dakilang pangalan, na siya si Jesus, ang Kristo at wala nang iba pa. Maraming salamat po. Hayaan niyo po muna akong manalangin. Panginoon, maraming salamat po, O Diyos, sa mga kapahayagan mo ngayong gabing ito. Dalahin ko nawa na ang bawat isa ay napagpala, Panginoon. Ang bawat isa ay nagkaroon ng karunungan, Panginoon, revelation, patungo sa kaligtasan, patungo sa mga kapangyarihan na meron kami, Panginoon, sa mga pagsubok na dinadaan namin. At higit sa lahat, Panginoon, sa pagkakakilala namin na Ikaw ang Kristo, Panginoon, na karapat dapat lamang na Ikaw ay aming pagtiwalaan at tunay na ito yung pananampalataya namin, Panginoon, na dapat na sandigan at i-share, Panginoon, sa ibang tao. Tulungan mo po kami na maging obedient, Panginoon, sa iyong mga salita, Panginoon, at patuloy na hanggang sa uling hininga namin, Panginoon, itatanghal ka pa namin, ipapahayag ka namin, Panginoon, at paniniwalaan na ang tunay na pananampalataya ay galing sa iyo, na walang iba, kundi Ikaw, Jesus, na siyang Kristo. Maraming salamat po. Seal this prayer with the blood of Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Amen.